Ano ang totoong nangyari noong Philippine-American War? Noong 1898, the United States took over the Philippines from Spain. Sabi ng mga Amerikano, nililiberate daw nila ang Filipino people. Pero what actually happened was not liberation. Ang tinatawag nila na benevolent assimilation was actually conquest. Again, hindi liberation, conquest. Noong December 21, 1898, pinirmahan ni President William McKinley ang Benevolent Assimilation Proclamation. He promises to bring justice and replace Spanish tyranny with mild sway of truth and right. January 4, 1899, dumating ang proklamasyon na ito sa Pilipinas. Dineklara ng Amerika ang intensyon nito na manatili dito permanently. Hindi nila sinabi na dumating sila dito upang magturo. Ang sinabi lang nila, assimilate into America. Pebrero 4, 1899, nag-umpisa na ang Philippine-American War pagkatapos ng The Battle of Manila. Nagtagal ng 3 taon ang giyera sa Luzon mula 1899 hanggang 1902. Pagkatapos nun, 5 taon pa ang giyera sa Mindanao from 1902 to 1907. During this time, there were 4,200 to 4,300 American soldiers killed and 20,000 Filipino combatants killed. Paano ang mga sibilyang Pilipino? Depende sa tatanungin mo o babasahin mong source. Iba-iba ang estimate. Ang pinaka-konserbatibong estimate ay nagsasabing 200,000 ang mga Pilipino na namatay. At ang pinakamataas naman na estimasyon ay umaabot ng 1,000,000 Pilipino. Ang ibig sabihin nito, at least 1/6 ng buong populasyon ng Pilipinas noong panahon na yon ay nasawi. Karamihan ng mga namatay ay civilian. Hindi sila namatay na nakikipaglaban. Instead, they died from punitive expeditions, from concentration camps, from policies that caused famine and disease. Ayon kay McKinley, it is just benevolent assimilation. Pero kung iisipin mo, 200,000 to 1,000,000 Filipinos na namatay sa violence, gutom o sakit, hindi yon benevolence. Conquest, inuulit namin. Kahit na tinatawag nila itong liberation, ang katotohanan ay conquest. Noong July 1902, tumayo si Presidente Theodore Roosevelt sa White House at nagdeklara na ang giyera na ito ay tapos na. Sinabi niya sa mga American people, nanalo tayo. Kumpleto ang misyon natin ng pacification sa Pilipinas. Sa atin na ang Pilipinas. Pero siya ay nagkakamali. Dahil sa Mindanao at sa archipelago ng Sulu, malayo sa Maynila, ang Moro people never nag-surrender. They never accepted Spanish rule. So they would never accept American rule. And for the next 11 years, mula 1902 hanggang 1913, the US military launched brutal pacification campaigns across the southern islands. Mahigit 20,000 Moro men, women, and children died sa mahigit 160 na iba-ibang violent encounters. Sa 160 encounters na to, may 2 massacres na talagang nagsistand out sa history. These are the moments when the truth of American benevolence was laid bare. Noong March 1906, American troops surrounded the crater of Buddaho, a volcanic hill kung saan nakatira hundreds of Moro families na nagtago upang magliligtas sa giyera. Hindi sila mga sundalo, sila ay simpleng mamamayan, mga lalaki, babae at mga bata. Sila ay desperado, sila ay humihingi ng mercy. Pero ang ginawa ng US military ay malayo sa mercy. Ano ang ginawa nila? They dropped artillery into the crater. Ang resulta, 900 Moro people ang patay. Karamihan, mga sibilyan. At hindi dyan nagtatapos dahil 12 years later, noong 1913, bumalik ang US sa Budbagsak. Isang Moro community ulit. And ang sitwasyon, final stand ulit. Mahigit 500 Moros ang namatay, mga Pilipinong nakikipaglaban with nothing but mere Chris swords. Ang mga babae at mga bata caught in the crossfire. Ang totoo ay hindi talaga natapos ang giyera noong 1902. Natapos siya pagkatapos ng Budbagsak noong 1913. It was only during this time when the United States officially declared victory. Doon lang sila tumigil pumaray. Habang nangyayari ang mga labanang ito sa Mindanao, sa Batangas at Marinduque, may mga
ibang krimen na nagaganap. General J. Franklin Bell implemented a brutal policy forcing entire civilian populations into concentration camps. Tama po ang dinig nyo, concentration camps, hindi lumalayo sa concentration camps na tinuro sa atin tungkol sa mga Nazi. Sa labas ng camps, merong tinatawag na dead zone. Tinawag siyang ganito kasi kahit ano na naiwan, kay bahay, hardin, mga alagang hayop, mga tanim, lahat ay sinunog. At kung may taong makita sa labas ng mga kampo na ito, ay nababaril. Sabi ng isang camp commandant, ang mga camp daw na ito ay may tuturing na suburbs of hell. May isang US military study na nag-report that between January and April 1902, 8,350 out of 298,000 people died in those camps. In some areas, masasabi natin ang mortality rate ay umabot ng 20% ng buong populasyon nila. Ang tingin ni General Bell sa ginawa nilang ito was nothing more than protecting friendly natives. Pero hindi, kasi these camps, they led to mass starvation. And it's not like may choice yung mga tao nun, kasi if they didn't surrender, they die. Babarilin sila or susunugin sila. Umpisa pa lang ng lahat ng ito, pinangako ng Amerika na at some point, magkakaroon ng independence ang Philippines. Pero instead, they established a colonial government. And it's not surprising that pagkatapos ng 44 years after nito, the Philippines remained an American colony. Hindi talaga tayo nagkaroon ng formal na independence until natapos ang World War II noong 1946. And sa totoo lang, kahit after 1946, until now, the US has maintained control of the Philippines. 1947 Military Bases Agreement. This ensured long-term access to strategic locations in the Philippines. 1946 Bell Trade Act. This ensured that the Philippines would be dependent economically sa Amerika. At noong 1950, pinirmahan ng presidente natin ang Quirino-Foster Agreement na nagpangako ng involvement ng Amerika sa sarili nating gobyerno. Yung pangako nila na liberation was nothing but empty lies. It was merely a ploy to gain Filipino support against Spain. Para imbis na Spain yung may-ari ng Philippines, well, United States ang makakapag-annex ng mga isla natin. Hindi natapos ang kolonisasyon noong 1946 kasi it still lives on today sa utak natin, sa mga institusyon natin, sa kultura natin, and even our foreign policy. Sa panahon ngayon, maraming Pilipino ang may colonial mentality. Naniniwala sila na basta galing Amerika, basta gawang Amerika, it's better. Whether it's food, beauty standards, education, even sa pagsasalita. Matatawag natin itong white skin privilege. I'm sure may kilala ka na mag-anak o kaibigan o kaklase noon na gumagamit ng beauty products upang pumuti yung balat nila. Mataas ang tingin natin sa mga tao na maayos mag-English kaysa sa mga sarili nating wika, Tagalog, Visayan, Ilocano. And kapag may weird accent, yung pagsasalita ng English ng kapwa natin, pagtatawanan pa natin yan eh. Nagtatawanan natin yung mga sarili nating features, even yung sarili nating mga pangalan. This is the American Savior Complex. It's an idea na niligtas tayo ng US kahit na napakaklaro sa history na sinakop nila tayo. Wala tayong choice. Na-internalize natin masyado yung lie na kinailangan nating maligtas ng Amerika, na hindi natin kayang magkaroon ng sariling society, sariling ekonomiya, sariling gobyerno na walang tulong ng mga foreigners. I mean, sa government natin today, we still act like the US strategic dog, lalo na sa Asia politics. Hinahayaan natin na mag-maintain ng military bases dito sa bansa natin ang US kahit natapos na yung giyera. We align our foreign policy with Washington even if it hurts the Philippines' own interests. Kahit na hindi na nakakabuti para sa karaniwang Pilipino. Para sa bayan natin, we join US-led alliances against China. Hindi dahil it serves the Philippines, but because sinabi ng Amerika na gawin natin. Sa mga paaralan nung bata tayo. And until now, tinuturo nila yung version ng Amerika sa kasaysayan. Nada-downplay yung kagitingan at kwento ng mga sarili nating bayani. Instead, nasasanitize, nalilinis yung imperialism na nangyari dahil sa Amerika. We call it insurrection instead of a war
of independence. We call it benevolent assimilation instead of conquest. We have lost so many pieces of our cultural identity. Yung pre-colonial history natin, the Datu systems, ang baybayin, yung mga maritime trade networks natin sa ibang karatig bansa, lahat nabura or at least na-treat as not important kesa sa Spanish or American eras. Ni-celebrate natin ang American holidays pero nakakalimutan natin ang sarili nating mga festival noong pre-colonial times. At ngayon, as if all of that is not enough, may bagong banta na naman, ang Pax Silica. Pax Silica is the US plan to turn the Philippines into a quote-unquote tech and semiconductor hub. Pero hindi tayo ang magbe-benefit dito. And you guessed right, sino magbe-benefit kundi ang American corporate interests. Ang plano nila, tayo ang maging host ng US semiconductor facilities, data centers, and critical mineral mines. And again, walang control na totoo yung mga Pilipino. Hindi napoprotektahan ang ating kalikasan. And walang guarantee na may fair profit ang Philippine side. Napakaklaro ng danger nito. We are risking becoming a colonial extractive zone kung saan minimina ang lupain natin, napopollute ang tubig natin, underpaid ang mga manggagawa natin, at lahat ng profit bumabalik sa Silicon Valley, hindi sa Maynila, hindi sa mga probinsya natin. What's worse, ang Pax Silica nagtatay siya sa economy natin and infrastructure natin, meaning nagiging mas malalim yung relationship natin sa US strategic goals. And ang end result ng lahat ng to, ang Philippines ay nagiging super dependent sa American tech monopolies. At kung magkaroon man ng US and China geopolitical fight sa future, we are left vulnerable. Ang laban ng Amerika at China na wala naman talagang kinalaman ang Pilipinas, automatically damay tayo. We should not allow our country to be used as a pawn in someone else's game. Kailangan mag-demand tayo ng true sovereignty, true liberation. Kasi kaya naman natin eh. We must demand fair deals. We must demand local ownership. At higit sa lahat, kailangan nating mag-demand ng proteksyon ng ating kalikasan. Meron tayong karapatan na humindi kung ang project na pinopropose sa atin is gonna hurt our country, is gonna hurt our people. I will be covering Pax Silica in depth, mas detailed sa isang separate na video, kung ano ba talaga siya, sinong behind it, and kung ano pa yung mga threats niya sa future natin. So, stay tuned sa video na yon. To end, sabi sa school books natin, insurrection daw, yung nangyari ng Philippine-American War. Pero, let's call it what it is. Let's call it as what actually happened in our history. It was a conquest. And the consequences of that conquest are very unfortunately still well and alive today sa atin, sa mga kapwa natin, sa gobyerno natin. Kayo, anong mga tinuro sa inyo ng mga teachers nyo nung elementary kayo tungkol sa history ng American colonization dito sa atin? Meron bang mga missing pieces sa mga tinuro sa inyo? Meron bang mga sobrang layo sa katotohanan? I-share nyo sa comments and I'll try to read and reply every comment. At kung hindi pa kayo nakasubscribe or nakalike sa page natin, please do so. Support the page so we can continue in producing more videos like this. Subscribe to our YouTube channel or like and follow us on Facebook. At we're not gonna stop. Tututukan natin ang tunay na kasaysayan ng Pilipinas going back to pre-colonial times, pati na rin ang mga current threats na nangyayari sa bansa natin ngayon. Maraming salamat!